At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mahiwagang Bahay, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Pagkagaling ng ibang bansa, ng mag-asawang Iwita at Yonsyo at ang anak nilang si Tintin ay dumiretso sila sa biniling bahay at nagustuhan nila at binayanan kaagad ang nagbenta na si Lola Usada. Malawak ang nasasakupan na lupa ng bahay na yun. Pinatawag niya ang mga tao na sumasaka sa lupain yun at sinabing 5% lang ang kukunin niyang hati sa anihan. Masayang-masaya ang mga magsasaka kaya sa sinabi ng Diyos at nagpasalamat sila. Minsan, nag-iisa lang si Yonsyo sa bahay na yun dahil nasiraan ng sasakyan sa daan si Iwita kasama ang ama, ina at ang anak. Nakarinig siya ng kalabo sa maliit na bodega at napaso ang kamay niya nang mahawakan ang serador. Gusto niyang makita ang laman ng maliit na bodega na yun. Kaya tumawag siya ng ilang magsasaka para buksan ang bodega. Pero hirap na hirap silang pumukpok sa kandan at ayaw pa rin mabuksan. Ilang sandali lamang ay biglang nagisay ang isa nilang kasamahan. Kailangan matanggal natin ang kandado. Malaki yan. Kailangan malaki. Oo nga eh. Sige. Kaya subukan ninyong masuhin para matanggal. Sige. Mapasay natin. Pilitan natin panito. Nako. Yan, tinatanggal Lalim ng pala. May kandado. bawal pa naman sa lalim. Sige. Leoncio, Kaya natin. ano kayang nasa loob ng maliit na bodega na yan? Malalaman natin kung nabuksan na nila. Sige. Kaya natin. Yung isang katabi sa malaking bodega na yan, nabuksan na natin. Pero yan lang ang hindi nabubuksan eh. Sige. Dahil nakakandado. Sige ba? Sige, talagang matibay ang kantado ka to. Ang tibay talaga. Hindi Napakatibay. Kailangan natin ang... Kailangan natin ng lagari ng bakal. Lagarin natin. Lagariin na lang. Nako! Si Andres nang isay! Ay, tingnan nyo! Ano nangyari sa kanya? Nako! Bakit siya nangisay? Hindi namin alam kung bakit eh. Hindi namin alam eh. Kailangan may sugod natin sa pagamutan. Baka kung mapalo siya. Dala ninyo! Nako! Napakalayo ng pagamutan dito. 7 bayan pang dadaanan natin bago makarating. Ng pagamutan ito. Kung gano'n, saan ninyo dinadalang mga nagkakasakit dito? Nako, kay Lolo Isoy. Isang albularyo at manghuhula siya. Sige, Para. kung gano'n, dalhin niya kagad sa sinasabi ninyong albularyo. Bilisan ninyo! Lolo Isoy! Lolo Isoy! Asan po ba kayo? Lolo Isoy! Nako, nangingalo na si Andres oh. Lolo Isoy! Lolo Isoy, nasaan po kayo? Lolo Isoy! Lolo! Bakit mga po? Anong Lolo kailangan Isoy! ninyo? Gamutin po ninyo ang isa naming kasamaan. Nangilaw na po siya. Baka mamatay. Anong nangyari sa kanya?
Bakit ganyan ang itsura? Lolo, parang nakuryente na doon sa lumang bahay. Anong lumang bahay na sinasabi ninyo? Yung mahiwagang bahay. Po, Lolo, doon po. Kaya bigyan niyo po siya ng lunas para mabuhay pa. Sige, sige. Kumuha kayo ng pamaypay. Paypayan ninyo siya. Huwag kayong titigil para makalangap siya ng maraming hangin. Opo, opo, Lolo Isoy. Ay, Diyos ko. Ano kayang nangyari kay Andres? Bakit bigla siyang nagkaganyan? Sige. Lakasan ninyo ang pagpapaypay sa kanya. Oo. Parang nauubusan na siya ng hangin. Opo, Lolo. Kumuha pa kayo ng malalaking dahon. Bilisan ninyo! Sige. Oo. Huwag niyo siyang tigilang paypayan habang nilulunasan ko siya. Parang naingkanto ito. Ano? Engkanto. Naku, Lolo. Nakakatakot naman yan, Lolo Isoy. Huwag kayong mag-alala. Lumabang ka, Andres. Dahil kaya kong makipag-usap sa engkanto. Basta paypayan niyo lang siya Bilisan ninyo! habang nag-uurasyon ako. Leoncio, ano kayang mayroon sa bodegang yan? Bakit tuwing tatangkaing buksan iinit ang siradora? Hindi ko rin alam, Bibita. At may kulinde pa. Nakulinde yung isang magsasaka. Kawawa naman siya. Sana makaligtas siya. Evita! Leoncio! Aalis na kami rito ng daddy ninyo. Ha? Bakit naman po, Mami? Kararating nyo lang, aalis na kayo kaagad. Di ba ang usapan natin, dito na kayo titira? Evita, nakakakilabot ang tumira sa bahay nito. Kagabi, hindi kami nakatulog ng daddy ninyo. Bakit naman hindi kayo nakatulog, Mami? Parang may mga matang nakamasid sa amin Ano? Mami naman, guni-guni nyo lang yan. Tahimik lang po dito. Anong tahimik na sinasabi mo? Nakakakilabot ang alulong ng mga aso. Kung magtatagal pa kami dito, baka atakihin na naman ang daddy mo. At baka ikamatay na niya. Kaya parang awa mo na. Ibalik mo na kami ngayon doon, sa dati nating bahay. Pero, Mami, Basta yan ang gusto ko. Ibalik mo kami ngayon din, doon sa dating bahay natin. Mama, kung aalis na sina Lolo at Lola, sasama na ako sa kanila. Tintin anak, hindi aalis sina Lola at Lolo. Dito na sila titira. Hindi, Ibita. Ayaw na namin dito ng dati mo. Tulad ng sinabi ko, kung magtatagal pa kami dito, baka atakihin na naman siya at ikakamatay na niya. Ayan, bumalma na siya. Hintayin lang nating bumalik ang kanyang malay. Salamat naman. Ligtas na si Andres, Lolo. Siya nga pala, Lolo. Bakit ganun nang nangyari? Oo nga. Bakit may kuryente ang siradura ng pinto ng maliit na bodega yon? Anong pinto ang sinasabi ninyo? Doon sa malaking bahay. Opo, Lolo. Tinawag kasi kami ni Leoncio, ang bagong may-ari ng bahay na yon.
At gusto niyang makita kung anong laman ng isang maliit na bodega doon. Kaya binubuksan sana namin. Ano? Pinakialaman ninyo ang butikang yun? Nako, ay, hindi pa nasabi ng naunang tumira doon ng tungkol sa maliit na butikang yun. Hindi namin alam, Lolo. Ay, nako, wag na wag ninyong pakikialaman ang butika na yon. Mabubulabog ang nakatira doon. May ibang nakatira doon, Lolo? Wag na wag ninyong ipagsasabi sa iba. Dahil yun ang ayaw na ayaw ng nakatira doon. Bakit? Anong nakatira doon, Lolo? Ay, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Basta wag na wag ninyong pakikialaman ang butikang yon para hindi kayo mapahamak. Leoncio, ihatid ko na sila, Mami, sa dating bahay namin. Ayaw na raw nilang tumira dito. Ay, wala tayong magagawa kung ayaw na nila dito. Sige, i-hide mo sila at mag-ingat ka. Pero papaano si Tintin? Sasama na raw sa kanila at doon na rin titira. Ano? Pero paano yan? Kaya nga natin binili ang bahay na ito para sa ating tatlo. Oo nga eh. Alam mo, pati ako, nahihiwagaan sa bahay na to. Imita, kailangan na masuyo natin si Tintin na dito titira. Huwag na siya sumama. Mabuti pa, ikaw ang kumausap sa kanya. Dahil kanina ko pa siya kinakausap pero hindi siya sumasagot sa akin. Sige, kakausapin ko siya para hindi niya siya sasama kina Daddy at Mami. Tintin, anak. Pwede ba mag-usap tayo? Ha? Ano yun, Papa? Kasi sabi ng mama mo sasama ka na raw kina lola at lola mo na babalik sa dating bahay. Opo, Papa. Gusto kong doon na lang ako tumira para magkasama ko sila. Tintin, iiwan mo na kami ni mama. Malulungkot kami rito, ha? Dito na rin kayo tumira. Ayaw ko na rito. Nakakatakot. Marami akong nakikitang momo. Ano? Naku, Iha. Guli-guli mo lamang yon. Kasi lagi kang nanonood ng pelikulang nakakatakot. Hindi, Papa. Totoong may nakikita ko. Kaya tatakot na ako rito. Kaya doon na lang tayo kina Lolo tumira. Iha, huwag ka nang umalis. Parang awa mo na. Gusto mo bang malungkot kami ni Mama? Papa! May mamatay ka ma! Tintin! Huwag! Huwag kang pupunta dyan! Mahulog ka! Tintin! Tintin! Evita, kumusta na ang apo ko? Sabi ng doktor, Mami, stable na daw ang lagay niya. Wala namang napinsala sa parte ng katawan niya. Klaro daw po ang lahat.
Medyo nalamog lang daw ng konti ang hita niya. Pero bukod doon, wala na. Evita, mabuti bang iwanan niyo na ang bahay na yon? Dahil iba ang pakiramdam namin ng daddy mo doon. Parang tumatayo lagi ang balahibo namin. Mami, sayang naman kung iiwanan namin. Halos lahat ng naipon namin sa ibang bansa napunta sa pinambili namin ng bahay na yun. Hayaan mo na lang yun, Iha. Ang importante ay wala tayong kinatatakutan. Hindi tulad doon na maganda nga ang bahay, pero may kasama ka namang multo na nakatira doon. Mami, Oo, Iha. Noon pa, ay nabalitaan ko na ang tungkol sa bahay na yun, na kung tawagin ay mahiwagang bahay. Mahigit 500 taon na nang ipinatayo ang bahay na yon at nagsalin-salin na sa iba't ibang tao. At kayo nga ang kasalukuyang nagmamay-ari pala. Kaya kung hindi ninyo iiwanan ang bahay na yon, baka magaya kayo sa mga naunang nabalitaan na tumira doon. Mami, Evita, Iha, tingnan mo ang nangyari. Pati anak ninyo ay nakakaramdam ng kakaiba sa bahay na yun. Mabuti na lamang at hindi sa siminto siya bumagsak, kundi sa mga palay na nakalagay sa sako na ibinigay ng mga magsasaka sa inyo. Kung sa siminto siya tumama, ay nako, wala na. Mawawalan na kayo ng anak. Kaya pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo, Iha. Pag-isipan mo. O ano? Kumusta ni si Andres? Magaling na ba siya? Oo, Loncho. Iniyati na namin siya sa kanilang bahay. Buti naman kung gano'n. Ano pa nang nangyari sa kanya? Bakit siya biglang nangisay? Loncho, may sinabi sa amin si Lolo Isoy. Ha? Anong sinabi niya? Ba't? Tungkol saan ba yan? Loncho, tungkol sa maliit na butika na gusto mong ipabuksan sa amin. Ha? Alam ba niya ang tungkol sa maliit na butikang yon? Loncho, sabi sa amin wag daw pagkikilaman ng butika na yon. Dahil baka raw ikapahamak nating lahat. Bakit daw? Kwan, sabi ni Lolo Isoy, wag daw nating dapat pag-usapan ang tungkol sa maliit na butikang yon. Kung maggagambala siya sa atin. Ano yan? Luncho, doon galing sa maliit na butika ang kalabog na yon. Ito na yung sinasabi ni Lolo Isoy, na wag nating pag-usapan ang tungkol sa maliit na butikang yan. Hayaan na lang natin. Kung ano man ang meron sa loob, huwag na nating pakialaman. Kundi baka mapahamak tayong lahat dito. Kasama ka, Luncho. Ano? Hindi. Magandang araw po sa inyo, Lolo Isoy. Magandang araw din sa inyo. Ikaw ba bagong nagmamayari ng lumang bahay, Ginoo? Opo, Lolo. Ako po si Leoncio. Ipinanganak ako sa bayan ng San Fabian. At nagtrabaho ako sa ibang bansa. Doon sa bansang Espanya. At doon na rin kami nagkita ng aking napangasawa si Evita. Nagkaroon po kami ng isang anak na babae.
At nang nagkaipon kami, napagpasyan naming maghanap ng mabibiling bahay dito sa ating bansa. At yun nga, may isa kong kaibigan sa Espanya na nagsabi na meron daw siyang alam na bahay na pwede naming bilhin na para hindi na magpatayo ng bago. At yun na nga, ang bahay na yun ni Lola. Nabili namin ang lumang bahay na yun. Lumang bahay. Opo, Lolo. At kaya ako nagpunta rito para linawin sa inyo ang nasabi niyo raw sa mga magsasaka tungkol sa maliit na bodega na hindi na namin kailangan ng pakialaman. Oo. At kung bagay, hindi na dapat pang pag-usapan. Dahil kapag pinag-uusapan, ay magpaparamdam ka agad ang nakatira doon. Sige! May napakalamig na hangin akong nararamdaman. Lolo, at tatangin ako. Ano kaya ang mangyayari kay Leoncio? Magilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang May Wagang Bahay dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.